Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan po natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Mas malakas na palakpak para kay Jesus. Come on. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon. Naniniwala po ako na hindi ito nagkataon. Naniniwala po ako na ito ay tinaon ng ating Panginoon because everything happens for a reason. At napakaganda ng plano ng Panginoon sa ating buhay. That's why we're here today. At tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon, especially sa mga first time po na nakasama natin ngayon. Sit back and relax. Naniniwala po ako na may magandang gagawin ng ating Panginoon sa bawat isa na nandirito every Sunday o every tayo na nanambahan. Naniniwala po tayo that your labor in the Lord is not in vain. Lahat po ng ginagawa natin para sa Panginoon, hindi man ito makita ng ibang tao, hindi man ito masuklian ng ibang tao, ang kagandahan, hindi mo kayang bayaran ang ginagawa ni Lord, pero si Lord nagsusukli. Nababayaran, hindi mo na mababayaran ito, pero si Lord, napakagaling magsukli, napakagaling mag-reward ng ating Panginoon. Yes, may grace na tinatawag, bibigay ni Lord yung hindi mo deserving. Pero may reward na tinatawag na ibibigay ni Lord kasi deserving mo. Dahil may ginawa ka para sa Kanya at naniniwala po ako na lahat na nandirito ngayon, naglaan ng kanilang time, treasure, ng kanilang talent ay pagpapalain ng Panginoon. Ulitin ko, your labor in the Lord is not in vain. At ihanda mo sarili mo dun sa reward na yon ng ating Panginoon. I want to acknowledge also yung bawat mga pastors, especially sa mga pastors, tayo po ngayon ay nasa Pastors Appreciation Month na hindi lamang po pinagdiriwang o sineselebrate dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng daigdig na kung saan may mga gawain ng ating Panginoon. So may kanya-kanyang mga appreciation na activities yung bawat isa. Alam mo, sabi ko nga, isa sa pinaka mahirap na gawain ay ang pagpapastor. Sinabi nga nila, kung gusto mo daw dumali buhay mo, magpastor ka. Tinabing ganon. Although may kapamaraan na naman, paano na ito ngayon na ma-manage, paano na ngayon ito na iaayos, at paano patuloy natin ipanalangin. That's why deserving po ng mga pastors na kung saan ang mga pastors ay maipanalangin, masuportahan dahil sabi ko nga endangered species sa mga pastor. Tayo lang po, marami tayong pastor. We have 60 pastors dito sa Amazing Hope. Pero karamihan po ng mga simbahan ngayon, wala po silang pastor. Una. Pangalawa, wala silang legit na pastor. Preacher lang. But they don't have pastors. Kaya nga, kapag tayo ay may mga magpapastol sa atin, nangangalaga sa atin, ipagpasalamat na natin yon. Dahil regalo sila ng ating Panginoon. That's why I want to acknowledge yung ibang mga pastors, yung mga bishops na nandirito ngayon. Yung iba po, hindi naman nagpapagreet. Yung iba, bigla-bigla na lang na nandirito na hindi ko alam. Pero ngayon po, I want to acknowledge every pastors na nakita ko po, na alam ko kay Pastor Fred Racelis, panahon pa yata ni Enrile, nagpapastor na yon. Praise the Lord. Amen. Asan po ba si Pastor Fred Racelis? Ayan, tatay ni Pastor Homer yan. Pastor, siya pumapalit kay Pastor Homer kapag wala siya. Si Pastor Homer po nandun sa ating campus dun sa Montalban. So praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Napakatagal na naglilingkod sa ating Panginoon. At patuloy na nagiging encouragement sa mga batang pastor. I want also to acknowledge ang aking kaibigan na hindi ko alam na nandirito pala galing sa sa New Creation Church sa Canada, Pastor Bong Repollesa and Pastora Eva Repollesa. So praise the Lord. Tayo naman kayo, pambihira naman Praise the Lord. Yun. Hindi ko po alam, hindi naman sila nagpapa-acknowledge. Nakita ko lang, biglang dumating dito at masaya po kami na kasama namin kayo. Galing sa puso yun. Muntikan po kami magkapagkamalan niya ni Pastor Bong na magjowa dati kasi tutulog ako sa bahay nila dati. At ayun, praise the Lord. Buti hindi ako pinagsilosan ni Pastora Eva. Okay, so praise God. Sa mga iba pang mga pastors na nandirito ngayon, yung mga nagpapahinga o nakakapanood ngayon, naniniwala po ako na pagpapala po kayo ng Panginoon sa bawat isa. Hindi man kayo na-acknowledge ng iba, pero still, again, your labor in the Lord is not in vain. Hindi palalagpasin niya ng ating Panginoon. So praise the Lord. Amen. So tayo po ngayon ay nasa third and last installment ng ating pong series, Still Amazing. We believe that God's still amazing, but wait, there's more. Ito po yung pinag-uusapan natin ngayon. Hindi natatapos ang lahat sa salvation. Dahil after salvation, meron pang ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. Katulad po nung text natin na dito sa series na ito in Genesis chapter 13,
verses 14 hanggang 18. Noong nakaraan, pinag-usapan natin yung verses 14 hanggang 16. Nung unang topic natin, nung nakaraan naman, pinag-usapan natin yung verse 17. Ngayon naman yung verse 18. Nanggaling po ito, binasa natin yung chapter 13, verse 1. Mula sa Ehipto, si Abraham ay naglakbay na pahilaga papuntang Negev kasama ng kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abraham. Sinabi doon sa passage, marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. So meron na nito si Abraham. Blessed na nito si Abraham. Pero gusto pa siyang pagpalain ng Panginoon. Gusto siyang dalhin ng Panginoon doon sa promised land, doon sa Canaan. Gusto pa siyang pagpalain. Mayaman na noon si Abraham, marami na ang kanyang mga tupa. So naniniwala ako may mga kanya-kanya na tayong blessings. Sa iba't ibang, hindi laging pinansyal o sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, you're blessed today. But I believe that God can still bless you. God is still amazing. Kaya nga sinasabi natin, but wait, there's more. Nag-usapan natin doon sa unang topic natin, ito yung characteristics of a victorious vision. Why may vague at vain vision? Tumingin din si Lot, pero vague and vain yung vision na yon. Pero yung tingin, yung vision ni Abraham, kakaiba. That's why sinabi natin, kinakailangan yung vision natin, ang characteristics ng victorious vision, ito ay God-given vision, faith-driven vision, at ito ay life-changing vision. Verses 14 hanggang 16. Last week, pinag-usapan natin how to claim your vision. Paano mo i-claim itong vision na ito? Sinabi natin, importante yung enablement. Sinabi ni Lord sa kanya, get up. Si Lord ang nagsilbing enabler. Kaya mo nagagawa ng isang tao ang isang bagay, whether masama o mabuti, kasi may enabler siya. Si Lord nagsilbing enabler. Nitong si Abraham, sinabi niya, get up, walk through the land. So napaka-importante rin ng engagement. So every time na ikaw ay may vision, dapat ikaw ay nag-i-engage, gain information, explore, sinabi ng Panginoon. So kapag may gusto kang mangyari sa buhay mo, whether minsan nga gusto mong bilhin, tinitignan mo muna yung information, yung specification ng isang bagay. So hindi agad sumusunggab. Business, relationship o anumang bagay, napaka-importante na may engagement na tinatawag. At lastly, sinabi natin, importante yung encouragement dahil sa'yo na ito. Sinabi ng Panginoon, kaya pinalakad sila doon ng Panginoon. Walk through the land. Ganun ang ginagawa ng mga military dati kapag nasakop nilang isang bansa o napasa kanila o gusto nilang mapasa kanilang bansa. Mamartsahan nila yon. They are declaring, amin to. Ngayon, ang tanong, paano talaga mapapasayo yan? Hindi natatapos ang lahat sa claiming, sa pagde-declare. Ngayon, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano mo na i-conquer itong vision na ito? Pagdating sa vision, walang matanda o bata. Pagdating sa dream, walang matanda o bata. Pagdating sa pangarap, pagdating sa gusto ng Panginoon ipagawa sa atin, if you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Habang buhay pa tayo, hindi pa tapos ang Panginoon sa mga surprises niya, sa mga gustong ipagawa ng Panginoon sa ating buhay. Yes, yung salvation, it's done. Tapos na siya. Pero yung ibang mga surprises ng Panginoon, may ipapagawa pa siya, hindi ka pa tapos. Kaya sa bawat isa na nandirito ngayon na sinasabi mo ang hirap ng buhay, pero maraming mga tao, alam mo ba, kahit hirap ka na, marami pa rin mga tao na iinggit sa'yo. Bakit? Buhay ka pa ngayon. That's why if you're not dead, God's not done. The mere fact na hindi ka pa pinapagraduate ng Panginoon sa mundong ito, the mere fact na buhay pa tayo at humihinga tayo, may magandang plano pa ang Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon sa araw na ito. So let's talk about paano natin makukonquer itong vision na ito. Paano mapapasayo yung nais ng Panginoon? Paano mapapasayo yung iyong pinapangarap? Yung mga gusto mo pang mangyari sa iyong buhay. I want you to open your Bible with me in Genesis chapter 13. Last verse tayo, verse 18. Na ngayon. Verse 18. So sinabi dito, so Abram moved his tents and went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he built an altar to the Lord. So Abram moved his tents and went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he built an altar to the Lord. Again,
Sinabi po natin dito, napaka-importante ng characteristics ng God-given vision. Kailangan maunawaan natin siya. Pangalawa, napaka-importante ng pagkiklaim na yon. Kaya walk through the land. Sinabi ng Panginoon, pagdating ng verse 18, aanhin mo, kakiklaim-claim mo. Kaya nga minsan, yung sinasabi natin, yung passive, yung tinatawag na manifesting. Kasi ang pag-manifest kasi, passive yun eh. Na isang bagay, yung declare ka lang ng declare, wala ka namang ginagawa. Manifesting. Nag-manifest ka ng sasakyan, nag-manifest ka ng bahay, nag-manifest ka ng magandang buhay, nag-manifest ka ng binagong buhay. Kaya lang hindi naman kinulusan. That's why Thomas Alva Edison once said, vision without execution is hallucination. Vision without execution is hallucination. Hindi sinusuportahan ng Biblia ang isang pagmamanifest lang, pagde-declare lang na hindi inaksyonan. Kaya lang, kailangan yun. Napaka-importante ng declaration sa Bible. Pinag-usapan na natin yan noong nakaraan. Nakuha po natin siya. Napaka-importante kay Lord yon. Yung vision, sinabi mapapasa iyo yan, pero pinakitaan pa si Abram ng picture. Pinalabas siya sa bahay, ito yung magiging lahi mo, ganito karami, sinabi ng Panginoon. So may picture. Vision is a clear mental picture of a desired greater future given by God. Ngayon, ano na ang mangyayari? Sinabi natin kanina, vision without execution is hallucination. In fact, the Bible said in James chapter 2, verse 26, that faith without action is dead. Paano mo nakikilusan ito? Yung ipinakita sa iyo, yung kadedeclare mo. Kanina may dineclare sa atin, ni-receive natin. Praise the Lord, napaka-importante yun. Kung ano yung lumalabas sa bibig natin, naaapektuhan yung pamumuhay natin. Kung ano ang lumalabas sa bibig mo, nagmamanifest yan sa buhay natin. Kinikilusan natin yan balang araw. So napaka-importante muna yung mga naunang pinag-usapan natin. Now, paano na mapapasayo ito? Paano mo ito i-conquer? Ito yung pag-uusapan natin ngayon. How to conquer your vision. Lahat po ng ready at excited na ngayong araw na ito, magsabi po ng malakas na amen. Number 1 in verse 18. Verse 18, so Abram moved his tent and went to live by the oaks of Mamre in Hebron. And he built an altar to the Lord there. How to conquer your God-given vision. Paano mo na i-conquer ito ngayon? Lahat ng dinideclare mo, lahat ng gusto mo pang mangyari, na nais ng Panginoon, na mangyari sa iyong buhay, na transformation sa iyo, na pagbabago sa buhay mo, kabuhayan mo, sa iba't ibang area ng buhay natin, nakalooban naman ng Panginoon. How to conquer your vision. Number 1 is change. Sabihin nga po natin, change. So Abram moved this tent. Yung word na move in Hebrew ay yung ahal na tinatawag. Itong ahal na ito, it means to pitch a tent or remove a tent. Di ba nandoon siya sa Egypt noon? Dahil nagkaroon nga ng matinding famine doon sa Canaan, umalis siya. Takbo siya ng Egypt, di naman siya pinapapunta ni Lord doon. Ngayon, sinabi ng Panginoon, magpapalain pa kita. Alis ka dyan. Sinabi ng Panginoon. So, ginawa niya, ito na. So, Abram moved his tent. Kaya maraming mga tao na natili sa lumang buhay nila kasi ayaw naman nila ng bago. Mananatili kang luma pag di ka nagbago. Kaya napaka-importante ng change. Because certified visionaries are never afraid of changes. Kinakabahan yan minsan, pero tinutuloy niya yung mga bagay-bagay sa kanyang buhay. That's why in the King James Version, sinabi sa verse 18, then Abraham removed his tent. Talagang literal nang sinabi, remove this tent. Hindi madaling mag-remove ng tent. Parang ganito yan, kasi yung bahay nila dati, usually ganon, pinipitch yan. Dati, kaya hindi madali. Imaginein mo na lang yung bahay mo. Isang beses ko lang po naranasan yan, yung bayanihan dati. Yung lola ko po, from Don Antonio, lumipat sila ng Diliman. So yung bahay po dati, binubuhat pa. Metro Manila po yun ha. So nakita ko yun noon, hindi madali na mag-remove ng bahay. Hindi po siya madali. So paano ba ang change na ito? Paano ba ang pagbabago? First, step out of your comfort zone. Kaya sinabi dito, so Abram removed his tent. Step outside your comfort zone. Kasi mahirap magbago, lalo feeling mo okay ka na.
Hindi na mababago yung buhay ni Abraham. Mas stuck na siya doon kung feeling niya okay ka na. That's why a lot of people na stuck na lang sa present na situation nila kasi feeling nila okay na siya. Hindi eh. Gusto ka pang i-bless ni Lord eh. Gusto ka pa maging pagpapala ng Panginoon sa ibang tao. Bakit ka susuko? All you need to do is change. One of the best church growth consultant ay naging teacher ko po. Si Dr. Gary McIntosh. Sinabi niya sa amin at that time na kung saan darating sa panahon na darating na maaabot mo yung ceiling ng growth mo. Mauuntog ka na dun sa growth mo. So maraming mga tao, for example, sa mga simbahan po, majority of the churches na papako sila dun sa 200 mark na tinatawag. May iba't ibang ceiling ng growth. Hindi ko na po isa-isahin yun. May iba't ibang mga ceilings ng growth. Pero sa buong mundo po, yung 200 mark na yan. Pagpalo, majority ng simbahan, lagpas ng konti pero mawawala na yan, magda-die down yan. Pero sa lahat ng ceiling ng growth na uuntugan natin, ang pinakasikreto daw lagi dyan is change. Kailangan may babaguhin ka. Once, ayun ang panlaban lagi doon. Napaka-importante, step outside your comfort zone. Kasi sa passage na ito, di ba sinabi natin sa verses 1 and 2, mayaman na noon si Abraham. Marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka. Kaya lang, hindi lang yun ang plano sa kanya ni Lord. Hindi lang yan ang plano sa'yo ng Panginoon. So don't ever say na matanda na ako o bata pa ako. O na-reach ko na. Yung pinaka-peak ko, hindi pa. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pa. Because if you're not dead, you're not done. Pwede ka pang maging blessing, siguro wala lang nagsabi. Kaya nga sa senior citizen ministry natin dito, nung kinas ko sa kanila yung vision, maybe kayo, tinataningan na kayo ng mundo eh. Eh si Lord di pa nga eh. The mere fact na hindi ka pa kinukuha ng Panginoon, gusto ko pa niya maging pagpapala sa iba. Sa iba't ibang kapamaraanan lang. Hindi na katulad ng dating ginagawa mo. Pero may magagawa ka pa. May magagawa ka pa. Because your success is outside your comfort zone, mag-change ka nga lang. You will step outside your comfort zone. Alam niyo po ba, pag sinabing comfort zone, it is the set of physical or psychological circumstances. Ito yung sitwasyon na kung saan nararamdaman mo ang comfort zone, you feel at ease or free from physical discomfort or stress. So malalaman mong ikaw ay nasa comfort zone na o ayaw mong umalis doon, ayaw mo ng stress. Ayaw mo ng discomfort. Kaya lang ang growth, may kasamang discomfort. So dapat maging handa ka na lumabas dun sa comfort zone na yon. According to Nir Eyal, best-selling author of Hooked and Indestructible, hindi ko na po nailagay dyan, sinabi po ng best-selling author na ito that stepping outside your comfort zone seriously improves your life. Kapag tayo daw ay lumalabas sa comfort zone natin, lalong nag-i-improve yung buhay natin. Because humans have evolutionary need to be challenged, to feel discomfort. Wired daw tayo sa challenge. So once ang isang tao hindi ka tumatanggap ng challenge, whether anong edad mo, hindi mag-i-improve ang buhay mo. Kaya nga ito yung sinasabi natin, sinasabi nga madalas, galaw-galaw para hindi ma-stroke. Pwede naman umupo na lang tayo ng umupo sa buhay eh. Bakit ka nag-e-exercise? Bakit ka gumagalaw? Wired sa tao ang gumalaw. Because sa Diyos nga eh, innate sa Kanya ang paggalaw. God is not a monument. He is a movement. Hindi monumento ang Diyos. He is a movement. Gumagalaw ang Diyos. Kumikilos ang Panginoon. So, you have to step outside your comfort zone. Aalis ka doon sa, yung ayaw mo ng discomfort, ayaw mo ng stress. Pag inayawan mo yan, ibig sabihin, kapag gusto mo lagi, ayaw mo ng stress, ayaw mo ng discomfort, ibig sabihin, ayaw mo ng success. Ayaw mo na magtagumpay. Ayaw mo na magkaroon ng progress sa buhay mo. Kasi nga, parte na ng buhay ng tao ito. Gusto mo mag-improve ang buhay mo? Step outside your comfort zone. Pag mo laging sabihin, ayaw ko ng discomfort,
Ayoko ng stress, hindi talaga eh. Kasama talaga sa buhay ng tao yun eh. In fact, nag-i-improve tayo kapag may discomfort tayong nararanasan. Second, embrace your discomfort zone. Sa change, step outside your comfort zone. Pangalawa, embrace your discomfort zone. Tanggapin mo to, yung discomfort zone na yon. In fact, pag binasa mo yung science ng comfort zone, paano mo mararating yung growth zone mo, makikita nyo na po yan sa internet. May iba't iba kang pagdadaanan, yung fear, yan, yung iba't ibang mga bagay. Bago ka dumating doon, wala naman nagtagumpay na agad-agad dumating doon. Dadaan ka talaga dyan sa process na yan. So itong dadaanan mo na ito yung tinatawag ko na discomfort zone. Dadaan ka talaga doon. So you have to embrace it. Tingnan nyo po, kaya nga dito sinabi, di ba, yung ahal dito, yung move, this tent, hindi siya madali. Hindi madali magbunot ng mga inilagay mo, yung mga itinusok nila doon, yung itinayo nila, mahirap na baklasin. Ito lang po mga gamit natin dito, hindi madali ito. Kasi kinakailangan na babaklas natin ito ng mga 1:30 o before 2, kasi may susunod dito, hindi madali, kaya kailangan ng team natin. Nito, lalo na parami yung gamit natin dito, so hindi siya madali. Hindi rin madaling mag-build dito. Madaling araw pa lang, binibuild na nila ito. 12:00 pa lang na madaling araw, dun sa team natin, nandito na sila. Natutulog na yung iba dito. Ewan ko kung dito na rin naliligo. Yung iba, pero tapos bigla mong tatanggalin, hindi madali. So para mapagpatuloy natin itong gawain, you have to embrace your discomfort zone. We need to embrace discomfort to find the right balance. You have to embrace it. Tanggapin mo na kasama sa tagumpay ito, kasama sa pag-i-improve ng buhay ito. Tanggapin mo na kailangan maglakad-lakad ka, kumilos-kilos ka para hindi ka ma-stuck. And studies show that embracing discomfort is healthy for you. Sinabi po na napakaraming pag-aaral na kapag in-embrace mo daw ang discomfort, healthy ito para sa'yo. Kung ako man din sarap pang matulog, di ba? O sino dito kanina, hirap na hirap kang gumising. Subukan mo, itinulog mo na lang yan, di ka na nagsimba. Pero in-embrace mo yung discomfort. Sino dito, wala pang December, lamig na lamig ka na sa tubig. Kulang na lang 50 degrees Celsius yung ibuhos mo sa katawan mo. Hindi pa naman sobrang lamig. Pero para sa'yo, discomfort na yon. Nakuha natin, paano hindi ka bumangon? But you embraced discomfort. Kaya nag-grow. Kaya nag-i-improve yung buhay natin. You have to embrace discomfort. You have to embrace this discomfort zone na kinalalagyan natin. According to new research in psychological science, embracing these feelings of stress and awkwardness as a part of learning instead of heading back to gentler waters could help motivate personal growth. So kapag in-embrace daw natin itong feelings of stress, awkwardness, awkward. Yung para na-awkwardan ka sa mga bagay-bagay, kailangan daw i-embrace mo yon dahil nagmo-motivate yan sa tao para siya ay mag-grow. Kapag hindi mo in-embrace yan, di ba yung mga bagay-bagay minsan awkward sa'yo? Ang daming mga awkward sa'yo pero kailangan gawin mo. Akin, awkward dati yung magpolo-polo ko ng ganito. Never. Gusto ko bungo-bungo. Awkward Kaya na ni-required kami, magpolo daw. Lalo na nung buti nga pwede na nga yung ganito Ay, alam ni Pastor Bong yan, pambihira. Never mo ko. Talagang sa Bible school dati. Ay, grabe. Nerd. Ngayon na lang ako nagagaganito. Siguro sanay kasi ako. Kailangan makintab yung sapatos. Hindi ako nagmamaong dati. So whether anumang change na mangyari sa atin, gusto mong pagbabago, discomfort Una, discomfort sa akin mag-ayos kasi galing ako sa kapangitan sa buhay. Discomfort sa akin yun. Ngayon naman, gusto kong bumalanse ng konti, discomfort sa akin ang pagmamaong. Discomfort sa akin ang pagsusuot ng mga ganito. Nakuha natin, every time na may change, willing ka ba na i-embrace yung discomfort na yon?
According to Michael Easter, in his book entitled The Comfort Crisis, sinabi niya, certain discomforts protect us from not only physical and psychological problems. Ano daw yon? Yung pinoprotektahan tayo ng discomfort sa obesity, heart disease, depression. Kapag nasanay ka sa comfort, tatamaan ka nito. Maniwala ka. So kaya tayo, gumagalaw-galaw na tayo. Di ba? Dati pag aakyat lang ako ng hagdanan, yung sa church, yung sa main campus natin, nihingal ako. Sabi ko, hindi pwede ito, bata-bata ako pa. Daig pa ako ng ilang may edad dito. Mapapaaga ako na ito, sabi kong ganun. So mag-exercise ka ulit, gagalaw-galaw ka. Kinakailangan maglakad-lakad ka ulit. Ganun ang gagawin mo. Because certain discomfort protect us not only from physical and psychological problems, ano ito? Obesity, heart disease, depression, but also, sinabi niya, fundamental issues like lack of meaning and purpose. Poprotektahan ka nito sa walang meaning na buhay, o walang ka-purpose na buhay, kapag handa kang i-embrace ang discomfort. Now, eto maganda. If being uncomfortable is so good for us, kung mapakaganda pala ng pagiging uncomfortable, para balance lang importante din naman yung comfort, kaya nga ka bumibili ng bahay di ba? Dadamit na maayos, but you have to balance it. Now, if being uncomfortable is so good for us, why is it so hard for us to leave our comfort zone? Bakit mahirap para sa isang tao, para sa isang leader, para sa isang Kristiyano, kahit na Kristiyano, na iwan o mag-step outside ng comfort zone niya? Ano yung nagpapanatili sa atin o na pumipigil sa atin para mag-venture tayo dun sa unknown na tinatawag? Ano nagiging dahilan? Bakit ang hirap lumabas sa comfort zone? Alam niyo po kung sino may sala? Ang tawag dito ay internal triggers. Tawag ng psychology dito ay internal triggers. In fact, sa Bible, ang tawag nito ay renewing of the mind. Di ba kaya kinakailangan binabago natin yung isip natin? But, mamaya pala yun. Okay, itong internal triggers na ito, ang tawag dito, ito yung mga negative feelings like boredom, sadness, stress, and self-doubt. So kapag sinasabi natin na, hindi ko naman kaya, o kaya mapapagod lang ako dyan, internal triggers yun. Sapat yun, pag nag-trigger yun, hindi ka nakikilos. Hindi ka na magbe-venture. Hindi ka na magre-risk. Hindi ka na mag-aaral. Kasi feeling mo, mapapahiya ako dito kasi bobo ako Hindi ko naman alam to. Pag tinamaan ka ng mga internal triggers na yan, hindi ka lalabas ng comfort zone mo. Because internal triggers are negative feelings like boredom, sadness, stress, self-doubt. So if you're attempting a new challenge, those scary internal triggers are likely to pop up. Yan ang una. Naku, mahirapan ka lang dyan. Kaya dati may mga kinucoach ako na mga pastors. Until now, nahirapan sila mag-discipleship. Kasi daw mahirap. Sabi ko nga, kaya nga tayo worker. Ang tawag nga sa atin ni Lord ng Bible, worker. So dapat nag-work, pinapawisan, napapagod. Pag ayaw mo mag-work, hindi pwede. Hindi pwede. So kaya tayo naglilingkod kasi nga mga workers tayo ni Lord. Amen po ba? So kaya kapag napapagod ka sa trabaho mo, bakit ka napapagod? Kasi nagtatrabaho ka. Ayaw mo mapagod? O wag ka na magtrabaho. Ganun kasimple. Ayaw mo mapagod? Wag ka magtrabaho. Kaya lang, pag tinamaan tayo ng mga internal triggers natin, sapat yan para mapahinto tayo. So don't let internal triggers limit you. Huwag mo nga hayaan na limitahan ka nitong mga internal triggers na ito. Anong pwede natin gawin? Ito na yung sinasabi ko kanina. You can try cognitive reframing. Ang tawag ng psychology dito. Cognitive reframing is a psychological technique that involves changing the way you view situations, experiences, or emotions. Cognitive reframing. Ibig sabihin nito, binabago mo yung paningin mo sa bagay-bagay. Tawag ng psychology dyan, reframing or cognitive reframing. Ang tawag ng Bible dyan, Romans chapter 12 verses 1 and 2 is the renewing of the mind. Babaguhin mo yung paano ka mag-isip. Hindi puro negative lagi ang iniisip natin. Dahil makakakita ka na magagandang bagay kahit na may pangit na sitwasyon. Give thanks to the Lord. Always.
Nakuha po natin yon. Sa lahat ng bagay, magpasalamat ka sa Panginoon. Ano pagpapasalamat ko sa Panginoon? Ano yung pagpapasalamat ko sa Panginoon? Na-hold up ako. Ang nakita mo lang yun na walang pera. Hindi mo nakita yung nanatiling buhay. Ang nawala lang sa'yo, cellphone, pero may buhay ka pa. Pero nagtitrigger kasi iba. Nakuha po natin. So, importante yung reframing na yon. Importante yung pag-change ng isip natin. That God, the God who is in control over the universe, the God who is in control over the earth, is also the same God who is in control of your life. Hindi natutulog si Lord. Nakuha po natin yun. So, importante yung reframing na yon na tinatawag para nang sa gayon, nagkakaroon tayo ng change. Sabi nga po ulit natin, change. If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. Kung gusto mo ng isang bagay na wala ka pa, kailangan gumawa ka ng mga bagay na hindi mo pa ginagawa. Kaya wala ka niyan, baka hindi mo pa ginagawa ito. Kaya kagabi, halos di ako makatulog, nag-iisip ako, talagang may ini-impress sa akin ng Panginoon. Next. Kasi next month po may meeting. Kami po sa council, sa leadership. November 22, pag-pray niyo po kami para sa 2025 natin. Ng Amazing Hope. What's next? After this. So may mga changes na gagawin. May mga restructuring po kami na gagawin para sa pagharap natin sa panibagong taon. Panibago yung taon, tapos luma yung tao. Hindi pwede. Taon lang ang nabago, pero tao hindi. Magiging same lang tayo. Bagong taon, lumang tao. Kinakailan, nagbabago din yung tao. Para na sa gayon, babagay tayo dun sa bagong taon. If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. Indeed, nothing will change unless you change. Pagbabago. Pangalawa. So Abraham moved his tent, verse 18, and went to live by the oaks of Mamre in Hebron. And he built an altar to the Lord there. How to conquer your vision? Number 1 is change. Importante yung change. Step outside your comfort zone and embrace your discomfort zone. Parte ng buhay yan. Wired ang tao dyan. Okay lang yan. Pwede naman magpahinga. Pag napapagod, nakuha po natin, parte din naman ng growth natin yon. Pangalawa, magbago. Pangalawa is concentration. Tignan niyo po ito. So Abraham moved his tents and went to live by the oaks of Mamre. Concentration. Yung ginamit po na Hebrew word dito sa live is the Hebrew word yashab. Ang ibig sabihin nito is to sit down, to dwell, to remain, to settle, to marry. Uy, teka lang. Parang contradicting. Para lang Nasabi ko nga po, I've been teaching hermeneutics for more than 10 years. Or biblical interpretation. Science and art of biblical interpretation. Sinabi ko, ang pangkaraniwang mag-aaral, bumabasa ng salita ng Diyos, na nag-aaral ng salita ng Diyos, ay makakakita ng seemingly 100 na contradiction sa Bible. Natural yan. Uy, parang contradiction to. Parang contradiction na ito. Sabi ni Lord, magpapatay. Bakit may mga lingkod siya pumapatay sa Old Testament? Wala nga naman tumulala ka, warrior ka. Sasabihin mo sa kalaban mo, in Jesus' name, mawawala ka sa mundong ito. Beng, 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 beng. Ganun na lang. Nakuha po natin. So titignan mo yung context. Titignan mo yung kalagayan. May iba't ibang kapamaraanan para ang Bible walang kontradiksyon. Ang salita ng Diyos walang kontradiksyon. Utak ng tao may kontradiksyon. Interpretation ng tao may kontradiksyon. Kung may tiwala tayo kay Lord, hindi nagko-contradict ang salita niya. Utak ng tao may kontradiksyon, hindi niya pa maarok. Yung ibang plano, yung ibang nais ng Panginoon. So, dito parang contradiction. Ano yung parang contradiction dito? Change, tapos concentration. Tama. Gusto ni Lord, change, pagbabago. Pero pagdating mo doon, mag-concentrate ka sa pinapagawa na sa'yo ni Lord. Nakuha po natin siya. That's why sinabing ka doon, pagtapos mo mag-change, mag-concentrate ka dyan. Parang halimbawa, may business ka. Kung ano-anong ginagawa mo. Because certified visionaries are extremely focused. Nandito ka na ngayon. Sa pinapagawa sa'yo ng Panginoon, gusto mo magbago. Focus ka dyan. Halimbawa, galing ka sa bisyo.
Focus ka dyan. Titignan mo yung mga bagay-bagay na kung saan makaka-apekto ulit sa'yo para bumalik ka sa dating buhay mo. Focus ka dun sa change na yon. Focus ka dun sa gustong mangyari. Nakuha po natin siya. So napaka-importante ng concentration. Dalawang bagay pagdating sa concentration. First, reduce distraction. Para makapag-concentrate ka, mag-reduce ka ng mga distractions. Kaya sinabi dito, dwell, remain, settle. Huwag kang lakad ng lakad. Avoid unnecessary changes. Avoid too much movements. Why? Mahirap ang masyadong malikot. Walang nabubuo. Maraming nasasayang. Walang natatapos. Nahusga na nga ako dyan dati. Sabi, ba't hindi ka sumasama sa mga fellowship ng mga pastors? Hindi masama naman ako. May certain kaibigan lang ako. May certain circle lang ako. Pero ayaw ko masyadong malikot. Kasi para yang nangitlog. May vision. Tapos hindi mo nililimliman. Eh di nabubugok ngayon yung itlog. Kaya marami hindi nagtatagumpay, hindi marunong maglimlim. Saan ako lalabas? Kapag nalimliman ko na at nag-hatch na to, nakuha natin, may gusto ka mag-hatch na vision Kaya lang mabubugok siya. Mawawala siya, masisira siya kasi hindi nililimliman. Okay yun, excited tayo. Excited tayo sa pagsisimula, excited tayo sa pagbabago, excited tayo sa mga may startup ngayon nagsisimula ng business. Okay, tama yan, excitement na yan. Ba't kinakailangan limliman mo? Nagbi-business ka, kung sino-sino may hawak ng business mo, isimula pa lang yan. Wala, bilang ka lang. Sabi ng mga pag-aaral, 50% na nagsisimulang business, nagsasara yan in 5 years. Sa span ng 5 years na yon, magsasara yan. Kaya sinasuggest ko sa mga pastors, sa mga organizational leaders, bantayan mo, limliman mo yung 3 to 5 years na yan. Dahil magsasara yan. Lahat ng nagbukas, magsasara dun sa frame ng 3 to 5 years. Magsasara siya. Limliman. May vision ka ba ngayon? May pinapangarap ka ba na excited ka, na simulan mo na siya? Gagawin mo, lilimliman mo siya. Paano? Reduce distractions. Mahirap yung masyadong malikot. Haka mabubuo, walang mag-hatch na dream. Reduce distraction. Second, increase your focus. Para mas maganda yung concentration natin, i-reduce mo yung distraction. Ako dati, nag-iwas ako, nagbawas ako ng mga masyadong maraming ginagawa. Minsan sa sobrang dami ng ginagawa mo, wala ka nang magagawa. Mas maganda pa yung ibang tao, konti lang ginagawa, nagmaster sila doon, at naging magaling sila doon. Sa bagay na yun. Second, increase your focus. Alam niyo po ibig sabihin ng focus? Being redundant in an effective way. Focus, being redundant in an effective way. Ulit-ulit niyang ginagawa yung system. Siguro konting-konting konting-konting polishing lang. Being redundant in an effective way. Kaya ako gumaling dyan sa trabaho mo, lagi mo nang ginagawa yan na-master mo tuloy. Kaya natin? Kaya yung mga professionals, yung mga may masters, kahit nga sa undergraduate ngayon sa bachelor, meron na tinatawag na concentration kaya nga may major. Sabihin nga po natin major. Wag mo may minor yung major. Pag alam mo ano importante, dapat yun ang mini-major. Ano ba importante sa Bible? Nakuha po natin yon. So, importante doon, love God, love people, great commandment. Ano pa? Make disciples, great commission. So, kapag manager mo itong mga ito, makukuha mo na yung iba. Kapag marunong ka dun sa 80-20 principle, di ba? Mag-focus ka dun sa konti, magpuproduce siya ng madami. Pag nag-focus ka sa madami, magpuproduce siya ng kakaunti sa buhay mo. So maghahanap ka lang ng mga kakaunti na kung saan dun ka magfo-focus. Reduce distraction, then increase your focus. Alam niyo po ba that the only reason men fail is broken focus? Ika nga. The only reason men fail is broken focus. Kahit maganda simula natin, hindi tayo nagfo-focus sa ginagawa natin, magfe-fail tayo. Kaya nga may, yung focus, sinabi nila that ang ibig sabihin nito is follow
one course until successful. F-O-C-U-S. Follow one course until successful. Being redundant in an effective way. So you have to increase your focus. Gagawa ka ng paraan. Paano ako magre-reduce ng distraction? Paano ako magfo-focus dito? In fact, isa sa mga topics namin, sa planning namin, naku, masasabi ko yata ngayon. Kapag ikaw ay nagde-decide, kapag importante gusto mong maiayos yung mga bagay-bagay para mapadali ang pagdedesisyon mo. Okay? Una, may sinasabi ko, do. Gagawin mo yung mga pinaka-importanting bagay. Lilista mo muna lahat. Maglista ka lahat ng goals mo, ng ginagawa mo. Lista mo lahat yon. And then, ika-categorize mo sa at least 4, lahat ng nilista mo. Kakategorize mo siya. Una, do. Ano yung kailangan ko nang gawin ngayon? Priority. Pangalawa, may sinasabi ako doon, delay. Ano yung pwede mong i-delay sa lahat ng listahan mo? Kaya yung pwede mong i-delay. Ito, hindi pwedeng i-delay ito. Ito, napaka-importante nito. Ano pwede mong i-delay? Lagay mo dun sa kabila. O, nababawasan na. Tapos susunod, ano pa ba yun? Delegate. Ano yung hindi ko pwedeng i-delay, pero hindi masyadong, may mas importante kasi doon na pwede kong i-delegate sa iba para magawa ko na maayos to. Kawa natin yung pang-4, delete. Ano yung tatanggalin mo? Uy, nakalibre po kayo. Importante yun. Mas mabilis magdesisyon. Lista mo lahat ng ginagawa mo, i-categorize mo siya, lahat ng ginagawa mo, do, ano pa, delegate, delay, and delete. Mas mapapadali ka ngayon, mas maganda nakaka-concentrate ka ngayon dun sa dapat pag-focusan mo. Kasi meron ngang kasabihan, if you chase 2 rabbits, both will escape. If you chase 2 rabbits at the same time, both will escape. Makakawala lang siya. Kaya napaka-importante ng focus. That's why when life gets blurry, adjust your focus. Kapag lumalabo ang buhay, adjust mo yung focus mo. For example, itong camera natin. Di ba? Kapag lumalabo, adjust mo yung focus. Ay, teka lang, ito ngayon. Meron ba sa atin ngayon, may certain area ng buhay natin na feeling mo malabo? Malabs tong jowa ko eh. O baka kailangan ng adjustment. Labo na itong asawa ko eh. Nalalabuan na ako, labo ng relasyon namin. Malabo ba? Di adjust mo. Labo na nga, hindi ka pa nag-a-adjust eh. Huwag mo yan lumalabo. Kasi bukas makalawa, baka wala na yan. Labo ba ng karir mo? Labo ba ng spiritual life mo? When life gets blurry, adjust your focus. Because life is like a camera. Focus on what is important and you'll capture it perfectly. Life is like a camera. Focus on what's important and you'll capture it perfectly. Mag-focus ka kung ano ang importante doon. That's why, so Abraham moved his tents and went to live by the oaks of Mamre. Sinabi dito, nag-concentrate siya dito. Ibig sabihin nun, to remain, settle, sit down, dwell, marry. So napaka-importante ng concentration. Limliman mo, bukas makalawa, may mag-hatch dyan. Last but not the least, sabi dito sa verse 18, so Abraham moved his tent and went to live by the oaks of Mamre in Hebron. Ito na. And he built an altar to the Lord there. How to capture or how to conquer your God-given vision. Number 3 is construction. Construction. Yung word na built dito sa Hebrew ay to build, make, repair, set up. Remember that visionaries or certified visionaries are builders. Ibig sabihin, kailangan may nabubuo. So kinakailangan, itong vision na ito, nagiging visible. Yung vision na ito, kinakailangan, nagiging hindi lang visible, kundi tangible. Kinakailangan, yung blueprint na yan, mamaya, itinatayo na. First, paano nagko-construct? Set up your God-given vision. So you must know how to learn, or you must know how to turn your dream into reality. Yung drawing mo,
Sino sa inyo dito, ang dami niyong plano, magkakaibigan, hanggang ngayon, plano pa rin. Drawing. Ang dami mo ng plinano 2 years ago, hanggang ngayon, drawing pa rin. Hindi siya nati-turn into reality. So baka kailangan i-adjust ng konti, o baka alamin kung anong dapat na gagawin. Set up your God-given vision. Kapag alam mong kay Lord yan, dapat ginagawa. Amen ba? So isi-set up mo na siya. Kasi kay Lord pala eh. Gawa ka ng paraan, paano siya nai-set up. Ulitin ko yung bana na ibig sabihin dito, yung build, make, repair, set up. So impisahan mo na. Unti-untiin mo hanggang sa may nabubuo. Para hindi na nanatiling drawing. Paano kung yung mga buildings dyan? O ito, ang tawag po dito ay magiging Quezon City Business District. Siguro, mga 7 years ago, nakita ko po itong plano dito, ay 99 na buildings ang itatayo lahat dito. 99 na buildings. Pumunta po kami dito, yung mga condominium dito, 300,000 per square meter na yan. 300,000 per square meter. Grabe. O, napansin nyo, paano na itatayo yun? Drawing lang to dati Ano nangyari? Kasi nga, conqueror at certified visionaries, yung mga nag-umpisa na ito. Sinet up nila ngayon yung nakadrawing. Sinet up nila yung pinagpaplanuhan. Umpisahan mo na yan. May pinapagawa ba sa iyo ang Panginoon? Umpisahan mo. Turn your dream into reality. Second, set up a God-glorifying vision. Hindi mo lang isi-set up yung God-given vision. Although kay Lord yan, di ba? Pangalawa, set up a glorifying vision and He built an altar to the Lord there. Altar. Nag-build siya ng altar sa Panginoon. So hindi pa naman lahat-lahat ito pero nag-build na siya. So build anything. So building anything must always be in the context of worship. So kapag nagbibuild ka ng isang bagay, dapat nasa context lagi siya ng pagsamba. Nagbibuild tayo, hindi naman naluluwalhati si Lord. Uy, mawawasak yon. Make it sure na glorify pa rin si Lord while you are building your family, while you are building your dream, while you are building your career. Dapat God-glorifying siya. Always remember that the chief end of man is to glorify God. Napansin niyo po sa Bible, anything na binibuild na hindi nakaka-glorify kay Lord, nawawasak. Because the chief end of man is to glorify God. Start building your God-given and God-glorifying dream, construction. Sabihin nga po natin, construction. Lahat ng ini-enjoy mong mga malls, lahat ng ini-enjoy natin mga establishments, kung nanatiling drawing yan, hindi ka sana nakapunta dun. Buti na lang, hindi sila drawing. Build. Untiin mong may nabibuild. Di ba yung sinabi natin yung conference natin, stages. By stages. Ang tagumpay, hindi siya biglaan. Stages siya. Pero dapat may stages na nabubuo. Ganito yung ginawa niya. Inunti-unti niya hanggang sa may nakikita na. Hanggang sa may lumilitaw na nabibuild. Uy! Napansin niyo po, lahat ng conqueror, kahit ng mga lupa, anong ginagawa nila? Pinag-aaralan. Di ba? Katulad ng ginagawa natin. O lahat ng conqueror, sa dulong-dulo, anong ginagawa nila? Halimbawa, may i-conquer silang isla. Nagko-construct. Yung mga isla na gusto nilang i-conquer, hindi lang nila pinapatrolyahan. Oy, trading. Pinag-usapan natin nung nakaraan, conqueror Paano mapapasayo yan? Sinabi, walk through the land, and then ito na. Magbibuild na sila ng establishment dun sa gusto nilang i-conquer na land. O gusto nilang i-conquer na pati katubigan, kinu-conquer na ngayon. Anong ginagawa? Nagbibuild din. May gusto ka ma-conquer sa buhay? Build something. Kailangan may nauumpisahan ka. Kailangan nagiging visible at nagiging tangible siya. Kailangan may nauumpisahan na kung saan nakakaluwalhati sa ating Panginoon. So how to conquer your God-given vision? Naniniwala po ako dito may kinakausap si Lord. I don't know kung para sa health mo yan. I don't know kung yun ang pinapakita sa'yo ng Panginoon sa health natin, sa finances natin, sa spiritual life natin. Ano bang pangitain yan?
Ano bang dream yan? Ano bang pangarap yan? You must conquer it. Paano? Ano po yung number 1 natin? Number 1, ano po? Letter C? Change. Number 2? Concentration. And then number 3? Construction. Napaka-importante po mga kapatid. At naniniwala ko, kaya mo na pakinggan ito. May napakagandang ipapakita sa iyong Panginoon na mapangyayari. May mga bagay na drawing lang dati. Dati, drawing ka lang. Ngayon, growing ka na. Dati, drawing ka lang. Ngayon, akin ka na. Uy, tindi, lalim. Dati, drawing ka lang. Kung ano madagdag natin dito. Ulitin ko, may mga visions, may mga drawing tayo sa buhay. Ganun talaga si Lord. Nangungusap siya because hindi gumagalaw ang tao na hindi muna nagpipaint si Lord ng picture. So, pinipicture out natin to, pinapapicture out ni Lord. May words si Lord, pero ipipicture out niya kay Abraham, ipipicture out niya kay Noah, ipipicture out niya sa mga kinakausap niya. Ganon din naman ang kalangitan, hindi man perfect, pero pinipicture out na ni Lord. Yung pupuntahan natin doon. No more fear, no more shame. Wala nang karamdaman. So napansin mo, pinapicture out ng Panginoon. So gusto ko makita ng bawat isa dito. Minsan parang ang pangit na ng tingin mo sa buhay mo. Minsan parang wala na nangyayari. Para lang yan. Dahil kahit mga taga parang Marikina, hindi naniniwala dun. Para lang yun. Pero may maganda pang mangyayari sa buhay mo. Because if you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay makakatayo. Yung pwede lang po tumayo, yung hindi po, just remain sitting. How to conquer your vision. Change. Hindi siya madali, pero kailangan. May magandang plano si Lord sa buhay mo. Second is concentration. Hindi mo kinakailangan lahat ginagawa mo. Mamili ka lang mga importante para mas maganda natatapos. And then construction. Set up mo na yan. Tingin mo. Mga nakaset up dito, hindi naman biglaan, 1 minute, pak, nakatayo lahat. Hindi, inunti-unti. Kaya na-set up siya. Tingin mo may nako-construct. And I will end with this. Yung binanggit ko pa noong mga nakaraan. Ito yung sinasabi ko nga, di ba, may vague vision. May victorious vision, may vague vision. Kaya in the first place, kaya hindi mo makoconquer ang isang bagay kasi in the first place, vague na siya. Vague na yung vision. Verse 10. At tiningin ni Lot ang kanyang mga mata. Uy, tumingin din. At natanaw niya ang buong kapatagan ng Hordan. Napawang patubigan na magaling sa magkabi-kabila kung pasa sa suwar, bago giniba ng Panginoon ang Sodom at Gomora. Tiningin ni Lot. Sabi ni Abraham, nag-aaway-aaway na yung mga tao natin eh. Sige, pamangkin. Kung saan ang gusto mo, punta ka doon. Gusto mo sa kaliwa, kanan ako. Pag gusto mo sa kanan, kakaliwa ko. Siyempre, pinairal niya yung katalinuhan ni Lot. Pinairal ni Lot katalinuhan niya. Nakita niya yung maganda. Uy, maganda. Malapit sa Sodom. O kaya nga, hindi lahat ng maganda ay makakaganda sa buhay mo. Hindi lahat. Importante yung gusto ni Lord. Hindi lahat ng mapiperceive ng mata natin na maganda. Pero may maganda rin nakakaganda ng buhay natin. Hindi lahat ng kalooban ni Lord pangit. Hindi kasi pangit ito, baka hindi mo lang nilalawakan ng unawa mo kasi laging maganda ang kalooban ni Lord. Sa dulong-dulo, pinili ni Lot, yung nakita niya sa sarili niyang paningin, maganda. O nangyari? Gunaw ang Sodom at mga kapitbahay niyang lugar. Kasi yun lang eh. Hindi God-given yung vision eh. Wala si Lord sa eksena ng buhay niya. Kaya wag tatanggalin si Lord sa eksena ng buhay natin. Alam niyo ba nakalagay dito? Kung pasa sa suwar, bago giniba ng Panginoon ang Sodom at Gomora, bambera, anything na ibibuild natin na wala si Lord, gigibain ng Panginoon. Tower of Babel, atras lang tayo. Chapter 11 yun ng Genesis.
It is a biblical story about the consequences of building something outside of God's will. Mahirap mag-build ng isang bagay na labas sa kalooban ni Lord. Natutunaw, naglalaho ang isang bagay o ang isang buhay o isang pangarap pag wala si Lord. Gusto mo may mabuild sa buhay mo, sama mo si Lord. Sama mo ang ating Panginoon. At naniniwala ko, hindi mo napakinggan to nang wala lang maniwala ka. May papa-envision sa'yo si Lord. Maybe meron sa inyo ngayon nangangarap pero tingin mo parang mahirap. Ganun talaga. Kasama ang paghihirap sa isang pangarap. Kasama yon. Ang maganda, ito maganda ngayon. Iba kasi yung naghihirap ka, wala si Lord. Kaya natin yon. Kaya ako, sabi ko, ayoko na mawala kay Lord. Bakit? Maghihirap din naman ako eh. Mahirap maglingkod kay Lord. Mahirap din maglingkod kay Lord. Parehong dadaan sa pagsubok. Paano? Wala ako kay Lord. Dumaan ako sa pagsubok. Mas mahirap yon. Okay na to. Dumaan ako ng pagsubok. Kasama ko naman si Lord. Dumaan ka sa pagsubok. Kasama mo naman si Lord. Sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. I will be with you even to the end of the age. Di baling masaktan hanggat kasama mo ang Panginoon sa dulong-dulo, magtatagumpay ka. Kasi kasama mo ang ating Panginoon. I want you to close your eyes right now. Pagbulay-bulayan natin lahat ng ating napakinggan. For some of you right now, I pray, bigyan ka ni Lord ng pangitain ngayon. Kung may vision ka na, pagtibayin ng Panginoon yung vision na yan. Ikaw saka si Lord ngayong araw na ito. Hayaan mo mangusap sa'yo si Lord. And for all of you right now na first time na dumalo dito, at nangungusap sa'yo yung salita ng Panginoon, sinasabi mo, Lord, natagal ka na nawala sa buhay ko, o wala ka sa buhay ko, nais ko, Panginoon, na maghari ka sa buhay ko. Kapag ito yung dalangin mo, Lord, gusto kong maging parte ka ng buhay ko, o ikaw yung maging buhay ko, Panginoon. Ayaw kong mawala ka na sa eksena ng buhay ko, Panginoon, dahil babagsak din naman. Kung ito yung first time mo, kapatid, na nais mo to sa puso mo, and you want to give your life to the Lord, sabi ng Bible in John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sabi sa Bible, sino mang tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sino ang gusto nun ngayon? Tatanggapin si Lord, manampalataya kay Lord, gusto niya maging anak siya ng ating Panginoon at magsimula kay Lord. Yan ang pinakamagandang simula sa lahat. Magsimula ka sa Panginoon. If you want this right now, kanina ka pa kinakausap, bibilang ako ng 3. And I believe, mananalangin tayo ngayon, and I believe that after this prayer, your life will never be the same again. Come on, lift up your hands. 1, 2, 3. Habang nakataas siyang kamay na yan, kapatid, sinasabi mo na, Lord, I believe in you. So right now, I want you to pray this prayer with me right now and tell it to Jesus. Lord Jesus, come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. the Lord of my life. Save me Save me. in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Kung first time mo ito, kapatid, na ipinanalangin, nag-surrender ka ng buhay mo sa Panginoon, sabi ng Bible, hindi niya itatakwil ang sino mang lumapit sa Kanya. Mahal ka ni Jesus no matter what. Ano man na naging past mo sa buhay, kaya kang patawarin ng Panginoon. Kaya kang baguhin ng ating Panginoon. Start changing your life. Gawa ka ng aksyon, kapatid. May discomfort talaga yan. Pero sa dulong-dulo yan ang tunay na comfort na mararanasan mo. Start concentrating sa growth mo at i-build mo yung buhay mo kasama ang Panginoon. And for all of us right now, maybe matagal na tayong mananampalataya, but sinasabi mo may malabo sa buhay ko. Start adjusting your focus. Let's ask the Lord for wisdom, for clear vision, for a victorious vision. Naniniwala ako meron dito ngayong kinakausap ng Panginoon. I don't know kung sa sarili mo yan, sa pangangatawan mo, sa relationship mo, sa finances mo, or meron dito business, sa career mo. I don't know, kapatid, or sa spiritual life mo. At kanina ka pa kinakausap ng Panginoon, di ka kinausap ni Lord ng wala lang. Kasi maganda plano ni Lord sa buhay mo. Wag mong
Huwag kang magpo-focus dun sa mga dead words na mga sinasabi sa'yo ng tao. Wala kang pag-asa, wala na mangyayari sa buhay mo. Those are dead words! Ang may huling word si Lord. Jesus has the last words and not them. And not them. Father, in the name of Jesus, I pray, God, for vision. Sa mga business leaders na nandirito, Lord, I pray that you bless them, Lord, with vision, wisdom, and even strength. In the name of Jesus. Lord, sa may pinapakita kang magandang vision para sa kanyang family, Lord, kikilusan niya po ito. Pagpalain mo po itong vision na ito, Lord. Sa mga mag-asawa dito, Panginoon, I pray, God, that you bless this dream, that you bless this vision. Lord, I pray sa bawat may karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus, I speak for healing in the name of Jesus. I speak, God, for your miracle right now. May pagbabagong mangyayari sa kanyang buhay, Panginoon, na kung saan maluluwalhati yung pangalan mo. Imposible para sa tao, pero sa Diyos walang imposible. Lord, I pray right now for the God of impossible na mag-manifest sa buhay ng taong ito, Panginoon, ng kapangyarihan mo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, I believe, blessed na siya, pero pagpapalain mo pa siya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Right now, kapatid, ikaw at ang Panginoon, I will give you 1 minute. Kausapin mo si Lord personally. Kamahihiya sa katabi mo, ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. Kausapin mo ang ating Panginoon. Lord, I pray for vision. Open your spiritual mind, your heart right now. May binibigyan si Lord ng pangitain, ng kagalingan, kalakasan. Pangitain na babago sa iyong buhay. In the name of Jesus. Speak to us, Lord. Touch every heart. Lord, I pray that you mend every broken heart right now. Muli mong buuin, Panginoon, itong broken heart na ito, Lord. Kung meron man dito, Lord, magkasama pa sila but they have a broken relationship. I pray, God, that you mend this relationship right now. I pray for your love. And I pray also, God, for your peace which transcends all understanding. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang mga naguguluhan. Bigyan niyo po ng pag-asa na mawala ng pag-asa. I pray for peace sa mga restless. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Healing flow in this place. Envelope this place, oh God, with your holy presence. Binabalutan ng Panginoon ng kanyang presensya. Ang bawat isa may gumagaling, may lumalakas. May binibigyan ng kagalakan, kasiyahan ang ating Panginoon ngayong araw na ito. May binibigyan ng pag-asa si Jesus. May binibigyan ng bagong buhay ang ating Panginoon. God is rebuilding your life. God is rebuilding something sa buhay mo. Oh God, we know, God, that your breakthrough is coming. Oh Jesus, come on, I want you to declare this song right now. Declare it, declare it. I know, Lord, I know. Oh God, miracle is flowing. May pinapagaling, may pinapalakas. May binibigyan ng himala si Jesus ngayong araw na ito. He is the same yesterday, today, and forever. By faith. Yes. Come on, with all of your heart and soul. Lift up your voice, declare it. I know. Yes. Yes, Lord. Sa lahat ng naniniwala, sa uling pagkakataon, receive it. Yes, Lord. I see a miracle today, God. Oh, Lord. Yes. Oh, the Lord is moving right now in this place. He is healing someone. He is doing miracle to someone's life right now. The Lord is touching somebody's body right now.
The Lord is healing someone. May nire-rebuild si Lord na buhay ngayong araw na ito. Oh God, touch your people, God. Embrace your people in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh Lord. Oh Jesus. Panginoon, sinasabi man ng iba, o parang sinasabi ng pangyayari na tapos na kami. Na last na to o wala na. Pero sinasabi mo, this is just the beginning of something great sa buhay ng bawat isa sa amin. Because if you're not dead, that's not done. And the best is yet to come. May magandang, kung may pangit na plano sa iyo ang kaaway, the thief comes only to steal and kill and destroy. At tandaan mo, sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it more abundantly. Salamat, Panginoon. May pangit na plano man ng iba, wala man pakialam ang iba. Salamat, may pakialam ka sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa kagalingan, salamat sa kalakasan, salamat sa kapayapaan, salamat, Panginoon, sa vision na mabibuild sa bawat isa. At darating ang panahon, mahirap lang ngayon, pero bukas makalawa, testimony na ito, Panginoon, na maluluwalhati ang pangalan mo. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila na nagmumula sa iyong mga anak. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Dahil po'y sumigaw na malakas na Amen! Come on, palakpak ng pinagtagumpay ng Panginoon. Palakpak ng mga conquerors. Come on! Hallelujah! Praise God! Bless the name of Jesus! Hallelujah! Sige po, minsan pa mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon, para sa mga pinalaya at pinagpala ng ating Panginoon. Amen. So right now, tayo naman po ay magbabalik ng ating pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. So kanina po, sinabi ni Bishop, I remember earlier, sinabi ni Bishop sa atin, building anything must always be in the context of worship. Again, building anything must always be in the context of worship. So every time daw po na tayo ay may gagawin, magbibuild, so we acknowledge God's sovereignty and honoring God through our action. It means, sabi niya ganon, okay, dapat ito po ay nakaka-glorify kay Lord. Ito po ay dapat nakaka-glorify sa ating Panginoon. At naniniwala rin po ako, even sa ating pagbibigay sa ating Panginoon, dapat ito po ay nasa konteksto ng ating pagsamba ng ating Panginoon. Amen po ba? So sa lahat po ng ating gagawin, even sa ating pagbibigay sa ating Panginoon, dapat ito po ay nakaka-glorify sa ating Panginoon. Dapat na-acknowledge natin siya, even in sa ating yaman, sa ating mga kaperahan. So right now, naniniwala po ako that giving is an act of worship. Amen? Expression of our gratitude, demonstration of our faith, and obedience to God. So every time daw po na tayo ay magbibigay at magtatapat sa ating Panginoon, ito po ay pagsamba. Dapat, ulitin ko church, dapat yung ibibigay mo kay Lord, dapat nakakasamba sa ating Panginoon. Dapat nakaka-glorify sa ating Panginoon. Amen po ba? Sino po dito excited ka na magbigay sa ating Panginoon? Amen. Again, ang tithes po, ito po ay utos ng Diyos. Ito po ay 10% na kung saan kinakailangan natin na ibalik sa ating Panginoon sa lahat ng mga kinita natin. At ang offering naman po, ito po ay pagbibigay ng naayon sa kagustuhan po ng ating mga puso. It means ito po ay pagbibigay natin sa ating Panginoon, expressing our gratitude or pagmamahal sa ating Panginoon. Amen? So right now, kung excited ka po sa oras na to at naniniwala rin po ako na kung saan tayo po ay pinalaya ng Panginoon, ikaw rin po ay kinausap ng Panginoon. So right now tayo naman po ay magbabalik sa ating Panginoon. Again, kung excited ka na magbalik sa ating Panginoon at magtapat sa ating Panginoon, right now tayo po ay mananalangin sa oras po na ito. At naniniwala ko, hindi pa tapos ang Panginoon kumilos sa buhay mo. At right now, marami pang ibibigay at tutugunin ng ating Panginoon. So right now, tayo po ay mananalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, salamat po Panginoon God sa makapangyarihang salita mo na nagbabago ng aming mga buhay. Panginoon,
Thank you rin po sa ability na kung saan magkaroon kami ng ability to produce wealth, Panginoon. Lord, right now, thank you rin po sa mga wisdom na ibinigay niyo po sa amin. Lord, right now, as we give to you, dinadalangin po namin na makita niyo po ang aming mga puso na magtatapat sa iyo. Lord, na makita niyong masaya ang bawat isa na magbibigay sa iyo. Panginoon, right now, sa lahat po na magtatapat na iyong mga lingkod, Lord, may you bless them 100-folds and 1,000-folds, Panginoon God. At Lord, sa oras po na ito, bumukas ang durungawan ng pagpapala sa kanyang tahanan, sa kanyang business, sa kanyang ministry, Panginoon God, and even, Lord, sa kanyang kalalagayan. Lord, bigyan niyo po siya ng kalakasan. Lord, may mga bayarin po siya na kung saan ngayon, Lord, ay mababayaran niya po. At Lord, may mga utang, pagkakautang, Lord, na kung saan kanya mapagtatagumpayan, Panginoon. Lord, naniniwala kami sa power ng pagtatanim na ito. Naniniwala kami, this is your principle, Panginoon God. Lord, na kung saan kinakailangan ng magawa ng bawat isa. Panginoon, right now, naniniwala ako maraming magiging bunga ito. Kagalingan, Lord, kalayaan, Panginoon God. At Lord, may mga kailangan silang bayaran, Lord, sa pang-tuition fee na kanilang mga anak, Lord, mababayaran ito in the name of Jesus. Lord, sa kanyang pagtatanim, sa kanyang pagtatapat, Panginoon God, may mga lupa, sasakyan na kung saan ibibigay mo sa kanyang pangalan, Panginoon. Kaya Lord, sa oras po na ito, madakila ka sa aming mga ibibigay. Madakila ka, Panginoon God, sa aming mga pagtatapat sa iyo. Lord, right now, i-bless niyo po ang mga taong ito, Panginoon, na magbibigay sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody said amen and amen. Sige po, tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. It's nearing the end of Pastor's Appreciation Month, and that means it's time for Ignite Online. Ignite Online is happening on October 29 at 8 p.m. via Zoom and Facebook Live. You may register with our early bird rate of 30 pesos from October 20 to 26. We also have a regular rate of 50 pesos when you register on October 27 to 28, and 100 pesos when you register on the day. Register now and don't miss out. Let's appreciate our leaders and pastors and keep the fire burning only here at Amazing Hope Christian Church International, where amazing things happen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa lahat po ng pinagpala ng Panginoon at naging channel ng blessing ngayong oras na ito, pwede bang i-declare mo sa dalawang tao, sabihin mo sa kanya, God bless you more. Amen. Sino po dito malinaw sa kanya pinagpala siya ng Panginoon? Amen po. May ni-receive tayo from the Lord. Lalabas ka ng lugar na to. Excited ako para sa'yo kasi magko-construct ka na. Tingnan mo yung katabi mo, magko-construct na yan. Amen ba? May itatayo yan. At makikita po natin yan. Time will come, you will testify the goodness of God. Kung ano yung itinayo niya. Kung ano yung ginawa niyang able sa buhay mo. Amen po. Hindi pa tapos ang Panginoon. Marami pa po siyang surprises sa atin. Amen po ba? Lahat po tayo ay tatayo sa oras na ito. Pwede bang ngitian mo yung katabi mo? At ang pagngiti mo na yan ay pagsasabing magtatagumpay ka. Amen. Kung tayo po ay pinagpala ng Panginoon, once again, can we close our eyes? And in your own words, can you just thank the Lord for today? For everything that He has done today? For His presence, for His word, for the chance to worship Him, to give to Him. Pwede bang pasalamatan mo ang Panginoon because ginawa niyang able ka sa araw na ito?
We receive a lot from Him today. And I know, lalabas ka ng lugar na ito, hindi nakagaya ng pumasok ka. Merong vision, may dream, pero hindi lang basta mangangarap, may bubunuin, may itatayo ang Panginoon sa buhay mo. And you will glorify Him. We will glorify Him. Father God, we just want to worship You and praise You, Lord, for everything that You've done today. Higit sa lahat, Panginoon, we appreciate You. We appreciate Your presence, God. We appreciate Your power, Lord. We praise You, God, because You're here. And every time that we come to You, Lord, walang anak mo, Panginoon, ang ini-ignore mo, O God. Marami pong salamat dahil naniniwala kami na sa oras na ito, marami ka pong kinatagpo sa kanilang mga pangangailangan, sa mga desires, Lord, ng kanilang puso. Marami dito, Lord, na bago ang kanilang mindset ngayon. Marami dito, Panginoon, hindi lang basta mangangarap, pero kikilusan ng pangarap, Panginoon. And Lord, we are excited to hear testimonies after testimonies, God. Naniniwala kami, Panginoon, marami ka pa pong gagawin bago matapos ang taon na ito. You will surprise Your people, God. You will let them experience, God, abundance, Panginoon. Dahil Ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos. You can do it, God. Marami pong salamat, Panginoon. And if you may, I know that you're blessed already, but wait, there's more. God wants to bless you more. If you can raise your hand, you can do so and receive this benediction from the book of Numbers. When you say, I receive, I want you to believe that all these things will happen. It will happen into your life. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen and amen. God bless everyone. See you po next Sunday.